Hey guys, nandito na sa atin ang Poco X-Pad. Akala ko mahal ang tablet na to. Mura lang pala. And for this video, isang mabilis na unboxing lang sa kanya. Para makita natin kung worth it ba yung kanyang specs talaga. Dahil nakuha ko lang siya nitong nakarang sale. Actually, kahapon ko lang siya in order. At dumating siya ngayon agad na ngayong araw. Nakuha ko lang ng 7991 or 8,000 yung presyo ng 8256 na version na meron SIM card slot. At meron din siyang 4128 na version. Ang presyo naman nun guys is naging 5991 kung di ako nagkakamali. Kulang 6,000 siya or 6,000. I think maganda yung tablet na to para sa ganung presyo ngayon. Ito guys, pag-open natin ng box is na dito sa ibabaw yung mismong tablet natin. At nakalagay siya sa ganitong klase ng sleeve. Dalawang color pala guys yung available dito na pamimilian natin. Itong color silver na nasa atin ngayon. I mean, di ko sure yung silver or gray to. Tingnan ko lang saglit yung nasa likod. Yan guys, kulay gray siya. Itong nasa likod at sa may charger niya is meron siyang 18 watts na charger saka Type-C na cable. I think guys, kung ganito lang talaga yung presyo ng tablet na yan na hindi na siya abot ng 10,000, I think hindi na ako magre-reklamo dito. Dahil napakadalang ng mga tablet na meron SIM card slot para sa akin. Dahil karamihan ng mga tablet ngayon, or even mga mas mahal pa, wala po silang mga SIM card slot. Pero itong si Infinix X-Pad is meron siyang LTE dito. Siyempre naka LTE lang yan. Kaya nga G99 lang guys yung kanyang processor. Ito guys yung mismong tablet natin. First impression ko sa kanya, mukhang medyo similar siya guys ang design ng iPad. Kung di ako nagkakamali. At kung papasihin nga natin itong camera niya, is naka single camera lang po yan. Dahil LED flash to. Ito guys, itong pangatong circle is design lang yan. At speaking of design guys, itong likod niya, mukhang maganda ang design niya rito. Actually guys, napansin ko lang dito, medyo makapal yung tablet ito. Tapos nakakapagtaka kung bakit 7,000 na image lang siya. Para sa napakalaking tablet na almost 11 inches yung tablet na to. First impression ko pa lang to guys. Gagawin ko siya ng review sa mga susunod na araw para mas makita natin yung pinaka battery niya saka yung mismong performance niya. Pero syempre naman familiar na kayo sa performance ng G99. Dahil napakaraming G99 na mga smartphone ngayon. Kaya kung ano guys yung performance sa mga G99 na yun, same lang nitong si X-Pad ngayon guys. Ito na guys, Infinix X-Pad. Pagka-setup natin sa kanya, ang unang napansin ko lang dito guys, is napaka-konti ng mga application na naka-install agad sa kanya dito. More on stock Android lang siya. I think okay na okay yan. Mas maganda syempre kung i-uninstall pa natin yung karamihan sa mga application na yan para makasave pa tayo ng storage. Pero speaking of storage guys, ang nagustuhan ko talaga sa tablet na to is yung mataas na storage niya. Maganda ang tablet na to guys kung naghahanap kayo ng pang multimedia lang na tablet na hindi nga kamahalan. Lalong lalo nga kung gusto nyo pa ng, kung mahilig kayo manood ng Netflix or ng YouTube, magandang tablet na to para sa akin. Pero kung ipang-game nyo guys yung ganitong klase ng tablet, medyo mabibitin kayo sa kanya. More on Mobile Legends lang ang kaya na to at medium na graphics sa may Call of Duty Mobile. Or kahit anong games guys ng mga pambata o mga ibang games nga pero mga pang medium graphics lang. Pero kung pang multimedia to guys, pang movie nyo or panonood or anything guys na related sa school or anuman, I think maganda lang ang tablet na yan. Pero kung magi-games tayo dito, meron akong marirecommend sa inyo. I think perfect tablet. Perfect tablet ngayong 2024. Abangan nyo yung video na to guys. Ito ang exciting na tablet para sa akin ngayon. So almost, kulang 15,000 lang na SRP. Actually guys, 13,000 pa nga siya ngayon. Pero overall, mas maganda ang specs compared dito kay Infinix. Ito guys ang abangan nyo. Dahil dito ang totoong maganda.